Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday. Grabe ang gulo na sa Pilipinas mga lodi. Nagkakagulo na sila sa Senado. Nagkaroon ng lockdown daw mga idol, no. Grabe. Nakakulong sila lahat dun. Nakimchu sila, bawal lumabas mga idol, no. So alam niyo na, malapit ang mga news natin, update ngayong araw mga idol. So sana bago ang lahat, palike ng ating video at subscribe sa mga tao na gusto ng ganito ang content mga idol. No, everyday update tayo, crypto, global, trending news mga lods. No, subscribe na sa channel natin at eto na. Puntahan na natin ang pinakamalupit na news na nangyari kaninang madaling araw mga lods. The US Senate has just advanced President Trump Federal Reserve Chair nominee Kevin Warren is now headed to final vote. 49-44, grabe, 5 lang lamang mga idol. Patterman and Coons jumped ship and voted with the Republicans, mga idol, no? So, alam ko nga 50 to 44 to eh. Pero ano ata eh. 49 to 50 nakalagay dito. Wars will soon replace Jerome Powell once confirmed whose terms ends on Friday. Powell should also agree to step down and the Federal Reserve Board instead of violating Fed norms and staying on. He has tainted the Fed. Time to go, sabi rito mga idol, no? So kanina, alam ko meron pang isang botohan yung final vote mga idol, pero nag-advance na tong vote na to, 49 to 44. So meron pa tayong isang botohan mga lodi, ay na yung final vote ata. Pero sa ngayon, kumbaga ano na to kumbaga parang formality na lang dahil talagang alam na nila na si Kevin Warren yung papalit. At ilang araw na lang to mga lodi, no? 3 days na lang sa atin. Grabe, mapapalitan na. At alam nyo naman, gusto na agad nila mag-cut ng rate once na si Kevin Warren ang umupo. Kumbaga magbabago na agad yung takbo ng Fed once na si Kevin Warren na yung umupo bilang Fed chairman. So syempre parang ang mangyayari niyan, si Daddy Trump na yung masusunod mga idol. Hindi ko alam kung makokontrol niya si Kevin Warren mga lodi, o may sariling galaw si Kevin Warren parang si Jerome Powell. Hindi natin alam. Okay, pero ngayon yung nangyari sa chart mga idol, medyo parang baliktad, no? Nag-uptrend siya kagabi and then ngayon medyo nag-downtrend. Pero expecting na natin to, sinabi ko na to kahapon, na pwede tayong tumakbo dito sa ibabaw ng ating blue line, no, bago siya bumasag. No, ayun yung nasabi natin kahapon. So goods pa rin yan, no problem pa rin mga idol. Waiting tayo dahil ngayong week, alam nyo naman kung ano mangyayari ngayong week. At mamayang gabi, Tuesday mga idol, meron tayong CPI report mga lods. Anong oras ba ang CPI report natin? 8:30 PM mga lods. Magiging volatile ang ating market simula ngayon hanggang Friday na to mga lods, no? Simula ngayong Tuesday simula mamayang gabi hanggang Friday na to mga lodi, mukhang magiging volatile na yung market natin. So mag-ingat kayo at alam nyo naman, nakikilos yan. Ito yung gustong week ng mga trader mga lods Ito nako. Check natin sa Bitcoin. Sa Bitcoin medyo mukhang makaka-recover ng konti. Ay hindi. No. Mukhang alon to mga lods Mag-wave-wave tayo dito bago mag-decide kung saan tayo papunta mga lods, no? So magkasabay yan sa tingin ko, Clarity Act at yung kaya Kevin Warren mga lodi. No, so hintayin natin yan, hopefully uptrend, no? Pero sa ibang news mga idol, alam nyo ba na malapit bukas babiyahin na, basta 13 babiyahin na si Daddy Trump papunta ng China para sa malupit na pag-uusap mga idol. At kung titignan nyo, ito yung mga business executives na sasama kay Trump sa kanyang trip to China mga idol, no? Si Jane Fraser ng Citi, si Tim Cook ng Apple, si siyempre Tesla, Cargill, BlackRock, nako si Larry Pink, kasama pala si Larry Pink mga idol, si Kelly Ortberg mga idol ng Boeing Boeing
Sa Visa, Cisco, Illumina, Coherent, Micron, Qualcomm, Mastercard, syempre sa Meta, mga idol, Goldman Sachs, GE Aerospace at Blackstone, no? At ito na nga at winelcome na kasama si Elon Musk, mga idol, no? Elon Musk will join President Trump on his blockbuster trip to China where 47 will meet Xi Jinping, no? Sa mga nagtataka, si 47 si Trump yan kasi siya yung pang 47 na president, no? Let's go Team America United. Sabi dito, 47 is set to depart this Wednesday, bukas nga Miyerkules, and will be there until the weekend. Imagine ilang araw sila dun, mga idol. Love seeing Elon Musk back with Trump. Other major US business leaders will be on the trip as well. So ayun na nga, mga lods, no? Ito yung mga yon. At kasama yung Apple, mga lodi, si Tim Cook. At syempre yung Meta. Alam nyo kasi, mga idol, medyo mahigpit sa China. Meron silang mga sariling app doon. Kaya nga meron silang everything app doon na gustong gawin ni Elon Musk dito sa US. Kasama na siguro tayo dyan. Kasi parang exclusive lang sa China yung everything app nila mga lodi. So siguro, ewan ko kung ano yung mga gagawin nila dyan. Syempre for business yan, mga idol. At asahan na natin na meron silang mga may offer sa China. So ayan yan. Good news yan, mga lods, no? At sabi ko nga, once na makausap ni Trump si Xi Jinping, magkaroon sila ng deal doon kung ano man yung mga gusto nilang sabihin, gawin. Doon na tatapusin ni Trump yung bakbakan sa Iran. Okay, kakausapin niya muna si Xi Jinping. Ayun yung sa tingin ko na mangyayari, no? Okay. So sa ibang news tayo, ito parang ano to. Singit news, mga idol. Texas Zoo, Netflix. Naku, kakanood ko lang ng roast ni Kevin Hart kagabi. 3 oras. Grabe yung palabas na yun, mga idol. 3 hours. Yung bagong Netflix special ni Kevin Hart, yung roast. Yung roast siya, mga lord. Yung mabot ng 3 oras. Alas ng oras na ako natulog, ito ko Alas 3. Ayan. Sabi rito, Texas sues Netflix, no? For allegedly spying on users. Paano kaya yun, no? Paano kaya nila nagagawa na may spy mo sa account mo, sa mga information na pinapasa mo sa Netflix, mga idol, o sa cellphone? Kasi sa TV, medyo hindi ko alam kung paano ka may spy, no? Alam ko, yung mga TV na galing China, merong camera daw yan, mga idol, Sabi nila, pag basta ka, di ba, pagpatay yung ilaw ng, pagpatay yung TV, may ilaw pa na pula, may camera daw doon. Sinasabi nila. So ito, ayun yung ano natin, singit news natin. At ito din, mga lodi, Coinbase CEO Brian Armstrong to address Republican senators on Wednesday. Grabe, no? Parang ang bigat ni Brian Armstrong, no? Bigla na lang niyang lahat yung mga Republican senator address niya sa Wednesday, mga lods, no? So ang bigat doon kasi ganoon talaga, mga idol, kasi yung karamihan diyan, yung mga pera nila nasa platform ni Brian Armstrong sa Coinbase. Oy, nandito yung mga pera niyo, makulit kayo, No, ayan. Ano kayang sasabihin niya doon, mga lodi, no? Baka tungkol dito. Ay, hindi to. Tama ba? Hindi yan. Ito ba yan? Hindi. Kasi parang meron pang last deal yung mga bangko para pigilan daw yung ating crypto legislation, yung ating Clarity Act Baka tungkol doon yung sasabihin ni Brian Armstrong. Pero ito, mga idol, good news to. Bank of America just started hiring Bitcoin and crypto experts, no? 4 trillion in assets, 68 million customers, now building on a crypto team. JP Morgan Crypto Division active, Goldman Sachs Crypto Desk live, BlackRock Bitcoin ETF money market funds on Ethereum. Now Bank of America hiring crypto experts, no? So lahat na sila nag-a-adapt na. Every major US bank same direction, the race is on. So dito makikita niyo yung adoption natin ng crypto, hindi lang sa mga retailer na dumadami, kundi sa lahat ng mga big institution, big banks, mga big player sa mundo, mga idol ay nag-hire na at kailangan na nilang magkaroon ng malupit na kaalaman tungkol sa crypto, no? Kailangan nila ng mga crypto experts
Okay, so malupit to mga idol, good news na good news yan. At syempre, ito yung mangyayari sa mga, sinabi kasi dito mga idol, ng Congress member to hold bipartisan meeting to discuss crypto tax legislation, no? At marami nagsasabi, sinabi din to ni Trump mga idol, na yung mga American crypto, no, made, walang tax daw yun. Sabi nga dito, they won't be any tax on American made cryptos. These are just one of the American cryptos and XRP is being number one. Mga lodi, ito yung mga made in America na crypto na pwedeng kung maipapasa yun yung walang tax, no? Pagdating sa crypto, goods na goods yan. Sino ba naman yung mga businessman na gustong mataksan? 'Di ba? Kung ikaw mabigat ka na businessman, pipiliin ko na yung hindi ako matataksan, 'di ba? Kaya once na may pasayan mga idol, nako, siguro sa tingin ko lang no, maraming mga crypto ngayon ang magagamit, lalo na yung mga crypto made, no? Datas nasa US sila na talagang hindi yan na walang tax, okay? So goods na goods yan. At punta naman tayo dito. Nako, ang lupit nito mga idol. The White House, White House nag-post nito no, ang nakalagay dito, patient info, Trump, derangement syndrome, Trump derangement syndrome, treatment, ano daw yung mga gamot. Trusting in Trump, kailangan magtiwala lang daw tayo kay Daddy. Listen to national anthem, limit fake news, don't be panican. Ano ba yun? Mga nagpapanik, ganun ba yun? May 11 to, mga lodi. Pinost ng White House mismo to Pero kung titignan nyo mga idol, no? Ba't nakalagay to? Usually to? Ano ba itong nakalagay logo na to, May? Sa mga resibo? Prescription. Prescription, sorry Ano na? Doctor's prescription. Pero iba yan, mali ka boss. Alam ba kung ano yan? Ayan ay XRP. Mo? XRP yan. Nakita mo lahat yan dyan. The White House just posted XRP. Do you see what I see? Ayan White House na yung nag-post mga lodi. Trump derangement syndrome treatment. XRP pala yan XRP. So, lupit, di ba? Nagpaparamdam na sila mga lodi. Punta nga tayo sa coin, kung anong coin man yan. Coin Bureau. 1 hour ago, Clarity Act vote is up on Thursday. Senator McCormick says the Senate Banking Committee will vote on the Clarity Act this Thursday. Let's get this done, McCormick said on the tweet, no? So, talagang wala na makakapigil dyan mga idol. Sa tingin ko matutuloy na yan. Trump on his tariff strategy. Sometimes a country will say, we don't want them. We are not taking them. I say that's okay. Slap about 25% tariff on their country. They call back. We would love to have them back immediately. Ayan Si Trump kasi talagang parang ayun yung weapon niya sa lahat, yung tariff, mga idol, no? The top 1% of US earners now have more wealth than the entire middle class. Wow. Sana all sa Philippines, no? Humanoids are Humanoids are getting physically serious, mga idol. Ako, pwede mo nang gawing bodyguard, The real story is mobility. R1 moves with faster recovery, sharper turns, and more natural rhythm than you would expect at this price point, sabi niya. It will has a lot to prove, but it already suggests low-cost humanoids are becoming physically credible. No, grabe, pumapalag, mga idol, Kung ito yung mga kasama ni Senator Bato kahapon, hindi siya mahahabol. Pipigilan ng mga robot na to, mga lods, yung mga dance move po. Nakakatuwa siguro to, pag meron kang ganito kasama. Kasama mo lang to sa mall na pagkakaguluhan ka na Di ba? May ganyan kang robot, sumasayaw-sayaw, Pagkakaguluhan ka na yan sa mall.
Dapat meron silang mga napapalitan yung mga hands nila para pwede mo sila pagbit-bitin ng gamit. Di ba? So ano pa, ano pa? Huwag niyan. Sa ano naman tayo? Coin Telegraph naman. Okay? So ito na nga yun. Check natin. Ethereum Foundation announces a leadership transition in this protocol cluster. Corcoran Keb, ito yung mga tao nilang bago. Today, Bitmain's Tom Lee says Ethereum supply has been disinflationary. Ayan. In the past year, amplified by Ethereum DATs acquiring and staking Ethereum. Grabe. So alam niyo yung mga darating ngayon sa atin na mga paparating natin na news ngayong week, mga Lodi. Check ko nga kung pwede dito yun. Week news. You are too focused on price. This exactly what the source said. Huge news came out today. Check my page and promote myself. So ayan, no? Ang abangan natin yung yung pagkikita talaga ni Xi Jinping tsaka ni Daddy Trump kasama yung mga business, no, mga businesses, no. So ayan, abangan natin 'to mamaya 8:30 mga idol. Hindi ko alam kung mamayang gabi magbabasa na ako ng comment, promise yan mga Lodi, no. Medyo ano lang talaga ngayon Pero mamaya magbabasa na tayo at titignan natin kung makakaabot tayo mismo bago mag 8:30 para makita natin yung galaw ng market. Once na mag 8:30 na, titignan natin kung gagalaw, okay? So ayun, yun yung news natin ngayong tanghali mga idol. Sana nagustuhan nyo pa rin na kahit maikli lang yung video natin. At syempre sana ready kayo palagi. Ngayong week na to, Tuesday, simula mamayang 8:30 PM hanggang Friday, asahan nyo na magiging volatile ang market. Mga Lods, mag-ingat, laging ready mga Lodi. Kita-kits, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo. At What's up? What's up? thank you.